Samantala, apektado ng water interruption ang ilang negosyo sa Makati, gaya na lang ng mga nagka-car wash. At yung mga residente naman sa Pasay, problemado kung saan kukuha ng tubig sakaling maubos ang kanilang naipon. May ulat on the spot si Naki Pulido. Naki? Okay, Pia, nandito tayo ngayon sa kanto ng Hermosa at Juan Luna Street dito sa Maynila dahil nandito yung construction at dahilan kung bakit nga may water interruption. Itong nasa likod ko, ito yung mismong pipe ng Maynilad, isa sa mga main pipes nila na kailangan tanggalin dahil masasagasaan ng flood control project ng DPWH. So dahil dito, kung bakit magkakaroon ng water interruption. Kailangan nila itong tanggalin at palitan ng tubo. Bandaro, nakaabang na yung tubo na yan na ipapalit dito sa pipe na ito. So sinasabi naman nila, Pia, in 3 days, 3 to 4 days, sinusubukan nilang madaliin para mailagay na agad itong pipe na ito, papalitan para magtuloy na ulit yung water service. So ngayon, Pia, maglalakad lang tayo ng kaunti. Ang ginagawa nila ngayon, Pia, ay dewatering nga dahil eksaktong alas 12. Ngayon lang, ilang minuto pa lamang yung nakakalipas ay sinara na yung valve nung isa sa mga main pipes ng Maynilad na nagsaservice dun sa mga maapektuhan na lugar ng mga customers ng Maynilad. So dahil isinara na yon, ibig sabihin wala nang dumadaloy na mga tubig sa pipes ng Maynilad. At ang ginagawa nila ngayon, Pia, ay nagdi-dewatering sila. Ang ibig sabihin daw ng dewatering, tinatanggal na nila yung mga tubig na nasa loob pa rin ng pipes ng Maynilad. At ayan nga, kaya nga may mga tubig na nakaabang at meron ding mga sandbag. Kung mapapansin niyo, itong sandbag naman na ito ay para maiwasan yung pag-overflow ng tubig habang nagdi-dewatering o nagtatanggal nga ng mga tubig mula dun sa pipes. Kasi kailangan matanggal lahat, Pia, yung tubig mula dun sa mga pipes para masimulan ng Maynilad yung construction or pagpapalit nung bagong pipe na yon. So, ito yung ginagawa nila ngayon sa may Hermosa at Juan Luna Street. At ito nga yung dahilan kung bakit magkakaroon ng water interruption. So, 12 o'clock nagsimula na. Ibig sabihin, simula na rin ang water interruption. Unti-unting mangyayari yan, Pia, the rest of the day. Uulitin lang natin, ano ba yung mga lugar na maaapektuhan? So, Caloocan, Malabon, Manila, Navotas, Makati, Pasay, Cavite City, Noveleta, Bacoor, Las Piñas at Muntinlupa. Yan yung mga lugar, pero unti-unti daw yan. The rest of the day ay habang kumukonti yung tubig dun sa loob ng pipe, mauubusan na rin ng tubig mula sa gripo. So itong nilalapitan natin ngayon, Pia, this is the monitoring van of Maynilad. So may computer sila dito sa loob. Itong computer na ito, dito nila minomonitor kung may tubig ba, may tubig pa o wala ng tubig dun sa mga lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. At kasama nga natin ngayon, Pia, si Bim Mojica, ang tagapagsalita ng Maynilad. Hi Bim, so sa nakikita ninyo ngayon, ilang lugar yung talagang wala nang lumalabas na tubig sa kanilang mga gripo? Okay, so yung mga kulay pula, yun yung mababa na yung pressure. Ibig sabihin, kung medyo mataas pa yung elevation, totally wala na silang tubig. Tapos kung medyo mababa naman yung elevation ng area nila, meron pa silang tubig pero konting-konti na lang ang lumalabas mula sa kanilang gripo. So magsisimula na ngayon na mawawalan na sila ng tubig. Tama yan, Tapos minomonitor natin yung pressure para masiguro na yung tubig na naiwan sa tubo ay konting-konti na lang bago natin putulin yung existing na line. Okay, so I guess ang gustong malaman ng mga tao, kailan uli sila magkakatubig? Sabado de Gloria po ang ating scheduled resumption ng water service operation. So bandang mga alas 2 po ang expectation natin, fully energized na yung tubo na nirealign. Ibig sabihin magkakalaman na po yung bagong tubo ng Maynilad. Okay. Maraming salamat, Bim. So yun po, sinasabi nga sa ngayon ay nagsimula na nga itong water interruption, paunti-unti yan hanggang mamaya po malalaman ninyo na wala nang lumalabas pero minamadali raw nila to. Sabado de Gloria, inaasahang magkakaroon na ng tubig dahil ibig sabihin yung tinuro nating pipe kanina, Pia, naisalpak na o nakonekta na. So magkakaroon na uli ng tubig dun sa mga pipes. So paano ba naghahanda yung mga kababayan natin? Nag-ikot tayo kanina sa Makati at sa Pasay, nakausap natin yung ilan sa ating mga kababayan at ang kwento nila, wala namang
nagmamadali na mag-ipon. Actually, karamihan dun sa mga nakausap natin, kagabi pa lang nag-iipon na sila ng tubig dahil napag-alaman nga nila na mawawalan sila ng tubig ng 3 hanggang 4 na oras. So, yung iba talagang nagpuyat. May nakausap nga kami, alas 2 pa lang hanggang alas 2 ng madaling araw, talagang nag-iipon sila ng tubig. Yung iba naman, ngayon pa lang, tinatapos na nila yung kanilang paglalaba, may mga naligo na dahil inaasahan nga nila na mawawala na ng tubig sa kanilang mga gripo. Ang kanina, nagkaroon lang ng komplikasyon, nabanggit mo to kanina, Pia, hindi nila alam kung saan yung water rationing. Nakausap na natin tungkol dyan ng Maynilad, may mahigit 100 na mga water tankers na iikot sa buong lugar na may mga affected area. So, para malaman nyo po sa ating mga kababayan na hindi pa alam kung saan pwesto yung mga water tankers ng Maynilad, sakaling maubos yung mga inipon yung tubig, tumawag lang po sa Maynilad hotline 1626. Pia? Maki, sa mabilis na tanong lang, yung mga water rationing, ipagpapatuloy yan kahit Huwebes Santo at Biyernes Santo? Oo, Pia. Talaga yan. Sinasabi lagi ng Maynilad dahil alam nga nila kung gaano kalaki yung epekto nito, Pia, is like 24 hours na iikot. Hindi nga, may mga lugar na pwesto yung mga water tankers 24 hours a day. Katulad halimbawa sa Baseco, dyan may 24 hours daw na tatambay na mga water tankers. Yung sa iba ay talagang scheduled. Kaya nga nabanggit natin yung hotline na 1626 para malaman po nila kung saan eksaktong lugar tatambay yung water tanker at kung anong oras. Isa pa sa mga tinitiyak ng Maynilad, Pia, ay yung mga hospitals. Importante kasi ang tubig sa hospitals, just basically for sanitation. So yun naman daw talagang tinitiyak nila, mga hospitals na apektado ay hindi magiging waterless. Alright, maraming salamat, Maki Pulido.